Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Giliw ko mga kapatid, magandog tayo ng papuri, ng pasalamat sa ating Diyos sa kabutihang loob, niyang kaloob sa bawat isa. Dumulog din tayo kay Padre Pio na panguluhan niya ang ating tahanan upang tayong mga magulang ay magabayan ng ating mga anak tungo sa buhay na ganap at kasiyasiya. Mapangalagaan sila, protektahan sa anumang panganib, hindi lamang sa labas kundi sa kanilang kalooban, matugunan ang kanilang pangangailangan at maging kaligayahan, ipagmamalaki natin sa ating katandaan. Kaya upang tayo maging marapat sa ating mga dalangin, anumang ating sala, pagsisihan na. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha kong nagkasala sa isip, salita at sa gawa at sa aking pagkukulang kaya isnasamo ko sa mahal na Birheng Maria sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga sala at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Ama naming makapangyarihan, kalugdan mo po kami at pagbigyan na magkamit ng kaloobong karagdagan upang sa maalab na aming pananalig, pag-asa at pag-ibig, kami mamalaging tumatalima sa iyong kautusan. Sa magitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po ang lahat. Pagbasa mula sa Aklat ng Karunungan. Lahat ng bagay ay nasa ilalim ng iyong pangangalaga at walang ibang Diyos na dapat mong pagsulitan ng iyong mga hatol. Sa iyong lakas nagmumula ang iyong katarungan at maaari kang magpakita ng habag kanino man. Sapagkat ikaw ang Panginoon ng lahat. Ipinamamalas mo ang iyong lakas sa nag-aalinlangan sa iyong ganap na kapangyarihan, at pinarurusahan mo ang sinumang nakatatalastas nito, ngunit nangangahas na di kapansinin. Walang hanggan ang kapangyarihan mo, ngunit mahabagin ka kung humatol. Maaari mo kaming parusahan kailanmat ibigin mo, ngunit sa halip ay pinamamahalaan mo kami ng buong hinahon at pagtitimpi. Sa pamamagitan ng ginagawa mong iyan, ay itinuro mo sa mga taong makatarungan na dapat din silang maging maawain. At binigyan mo naman ng pag-asa ang iyong bayan sa pagkakaloob sa kanila ng pagkakataong makapagsisi. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapagpatawad ka at napakabuti sa dumadalangin at sa nagsisisi. Ang iyong pag-ibig ay mananatili. Pakinggan mo poon ang aking dalangin. Tulungan mo ako, ako'y iyong dinggin. Ang lahat ng bansa na iyong nilalang, lalapit sa iyo't magbibigay galang. Sila'y magpupuri sa iyong kabutihan, pagkat ikaw lamang ang Diyos na dakila, na anumang gawin ay kahanga-hanga. Ngunit ikaw poon, tunay na mabait, tapat at totoo, wagas ang pag-ibig. Lubhang mahabagit, banayad magalit, ibaling mo sa akin ang awa mo't habag. Iligtas mo ako at bigyan ng lakas. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kahinaan. Hindi tayo marunong manalangin ng wasto, kaya't ang Espiritu ang lumuluhog para sa atin, sa paraang di magagawa ng pananalita. At nauunawaan ng Diyos na nakasasaliksik sa puso ng tao ang ibig sabihin ng Espiritu, sapagkat ang Espiritu ay lumuluhog para sa mga banal ayon sa kalooban ng Diyos.
ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong iyon, inilahad ni Jesus ang talinhagang ito sa mga tao. Ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. May isang taong naghasik ng mabuting binhi sa kanyang bukid. Isang gabi, samantalang natutulog ang mga tao, dumating ang kanyang kaaway at naghasik ng masasamang damo sa triguhan. Nang tumubo ang trigo at magkauhay, lumitaw rin ang masasamang damo. Kaya't lumapit ang mga alipin sa puno ng sambahayan at sinabi rito, "Hindi po ba mabuting binhi ang inihasik ninyo sa inyong bukid? Bakit po may damo ngayon?" Sumagot siya, "Isang kaaway ang may kagagawan nito." Tinanong siya ng mga utusan, "Bubunutin po ba namin ang mga iyon?" "Huwag," sagot niya, "baka mabunot pati trigo. Hayaan na ninyong lumago kapwa hanggang sa anihan. Pag-aani sasabihin ko sa mga tagapag-ani, tipunin muna ninyo ang mga damo at inyong pagbigkis-bigkisin upang sunugin, at ang trigo'y inyong tipunin sa aking kamalig." Ang mabuting balita ng Panginoon. Puri ka namin, Panginoong Jesucristo. Ilang dekada lang ang nakakaraan kapag may katanungan, may gumugulo sa isipan, ang mga kaidaran ko kalimitan magtatanong una sa kanilang ama at ina. Kung nahihirapan mang umamin, paiikutin. Tanong na, "Mama, yung classmates ko, ganito, ganito." Pero ang tinutukoy ko, sarili ko. At kung nahihiyaman kay ama at kay ina, kay lolo, kay lola, o kaya sa tiyo at sa tiya. Kung merong gusto pang malaman, magbubuklat ng encyclopedia, Greuler at Britannica, na matagal na hinulugan ng aking ina. O dili kaya
Tunay, pupunta sa library, magbubuklat ng index card, maghahanap ng kasagutan. At tunay, lahat yan ay noong una. Malaki na yung pinagbago ng mundo. Simula nang ang karunungan, mga kasagutan, matatagpuan na sa loob ng kanilang bulsa. And it's a matter of just taking their phone, typing some words, using some prompts, and all of a sudden, there are already answers. At minamahal kong mga kapatid, yan ang galaw ng bagong mundo. Kaya pag minsan, sa mga katanungan ng ating mga kaliliitan, tayo ang maggulang, ngayon siyang huling nakakaalam na pag minsan pala, itong ating kabataan ay meron ng pinagdaraanan. O dili kaya may kaguluhan sa isip at kalooban o pagdududa sa anumang bagay na mahalaga. Kaya for so long, we parents are the gatekeepers of our home with regards to the truth, values, and beliefs. But gone were those days. Ngayon, bagamat nasa puso natin ang pagnanasang pangalagaan at protektahan ang kaliliitan, this time we have realized na kahit sarado ang pintuan, nakapinid ang mga trangkahan, may mga estranghero na nakakapasok sa loob ng ating tahanan na hindi natin na kayang pigilan. Hindi na natin kayang pigilan. At sila ang humuhubog ng bagong kamalayan ng ating kabataan. And commonly, we aptly call them, ano sabi, ang tawag natin, dito sa mga content creators natin, we call them influencers. Influencers. And they are rightly called like that, simply because they are now influencing the minds and hearts of our young one. These influencers are teaching our children how to look. Di ba? Ano yung dapat itsura? What to buy? Ano mga dapat mong bilhin? Di ba? Mag-search ka lang minsan. You'll be flooded. It's the works of algorithms. Hindi lamang yon. They are even teaching us what to feel. What to feel? Anong ibig ko sabihin? Una, it makes you feel envious and jealous. Kasi makikita mo yung post na, uy, buti pa siya. Ang ganda-ganda niya, kahit naka-filter pa. Uy, ang swerte-swerte niya. Nagtra-travel sila. Di ba? Kaya nakakamiss yung panahon natin, yung mga kaidaran ko. Kasi nung panahon natin, pag sinabi mong break, break. Ngayon, break na, fina-follow pa, sugatang-sugatan na, inaasdan pa ang kalooban dahil tinitingnan sino ang kasama niya. Ano ang post niya tungkol sa kanya? Maligaya na ba siya? At hindi na ako ng dahilan kaya siya masaya. It makes us feel down, depressed. And it is even teaching us to be anxious. Kaya ngayon pansinin nyo, kababata pa, anong laging dahilan nila?
may anxiety ako. Dahil nag-iisip na. Bakit siya, hindi ako? Tunay, my dear brothers and sisters, it is also teaching us who to hate. Who to hate. Kaya mapapansin ninyo, kabila-kabilaan, we are experiencing hindi lamang yung cyberbullying, but bashing. Na pag hindi katulad ng pag-iisip mo at may pinanghihawakang iba, dapat awayin mo. Dahil pag hindi mo siya inaway, hindi tayo friends. And worse, it is teaching us what to believe. What to believe. So we have created a new God out of these gadgets. Kaya no wonder, balita natin itong nakaraan, yung manig sa lipunan, ang barilan sa Tacloban, ginawa ng 2 kabataan. At nung binabalikan ng mga otoridad, sinasabi nila, bunga daw ito ng mga kachat nila, ng mga nilalaro nila sa bagong plataforma. At hindi nakakapagtaka, 1 taon na nakakaraan na sa Mabalacat, may nabalita, 6 na taong gulang, ginahasa ng kanyang kalaro na 8 at 10 gulang na mga bata. Minamahal ko mga kapatid, ako'y minsan din naging bata, pero hindi naman sumagi sa isipan ko ang ganong klaseng krimen. Iisa lang ang krimen nasa utak ko nung edad na yon. Ano yon? Magnakaw ng mangga ng kapitbahay. Kaya sa mga batang hindi naranasan yon, kawawa naman kayo. Dahil ang pinakamasarap na mangga ay yung manggang ninakaw mo sa kapitbahay na itinakbo mo at hinabol ka. Pinakamasarap yan. But my dear brothers and sisters, just like in our gospel, animo sa magitan nitong mga bagong teknolohiya, may kaaway na nakapasok at nagtanim ng mga punla. Kung kaya nga, ang ating ipinunla, animoy hindi mamumunga ng masagana. Kaya tulad ng mga alagad, marahil may nagtatanong, ano po ang dapat namin gawin? Ibig po ba niyo, bunutin na ito? Bunutin na ito. At di ba yun ang naging solusyon ng iba? Ang sabi, ipagbawal lahat ng mga mararahas na games. Pagbawal na yung mga Gorblox at Roblox na yan. Di ba? Ipagbawal na ang pagdadala ng cellphone sa eskwelahan. Ipagbawal itong mga games na nakaka-impluwensya sa kamalayan ng kabataan, pero wag daw ipagbabawal ang online gambling. Pero sasabihin ko sa inyo, giliw ko mga kapatid, mas marami na akong binasahang namatay, hindi sa violent games, kundi sa scatter. Kaya ano ang sabi ng Panginoon sa kanyang mga alagad? Wag yung bubunutin. Dahil baka madamay ang magagandang binhi. Yun ang pahayag niya. At yun din ang pahayag ko sa umagang ito, giliw kong mga ama at ina. Dahil tunay, panoorin nyo sa YouTube, napapanood ko doon minsan, ako'y tuwang-tuwa doon sa ginagawa ng ibang magulang. Talagang harap-harapan doon sa anak nilang addict na sa game, wawasakin yung PS5, mamasuhin. O kaya yung cellphone na dahil hindi mautusan, subukan nyo, tingnan lang. Itinatapon doon sa inidoro.
Ewan ko kung kaya niyo yun. Pero ang masaya, pag pinagbasdan mo kung anong reaksyon ng iyong apo, talaga namang maggugugulong. But, my dear brothers and sisters, meron pa nga sa China ang gawa nila, doon sa mga addicted talaga, they bring them to Bastard Academy. They call it Bastard Academy. Kung saan binibigyan sila ng parang military training just to win them out from addiction. Likewise, I would not recommend it. Bakit kanyo? This new technology, whether we like it or not, is like a gun. Naalala ko noon, ang dati nating obispo, sinusulong yung advokasya niya na gunless society. At nung panahon yon, tanda ko, nilapitan ako ng isa nating madre at sabi niya, Father Dale, baka naman po pwede niyong ikapit itong sticker na ito sa inyong kotse. At ano ang laman ng sticker ng Gunless Society that time? Merong isang larawan ng baril na nakapulupot na yung barrel. At ang nakalagay na caption na ito, kung walang baril, walang mamamatay. At ang sabi ko, Sister, di ako naniniwala dyan. Sabi, bakit naman, Father? Dahil sabi ko, kung ako'y magpapagawa ng sticker, ang ilalagay ko dyan, kung walang baril, may masasaksak. Bakit? Minamahal kong mga kapatid, ang baril sa kakanyahan ay hindi ganap na masama. It is morally neutral because in the end, the morality behind it is from the hands that willed it. Not the gun. Dahil nakita natin kahit nung ikadalawang digmaang pandaigdigan na iisang sandata, baril, ginamit sa karahasan para kumitil ng buhay at mang-api ng kapwa, pero baril din ang ginamit upang protektahan at ipagtanggol ang buhay at karapatan at kalayaan ng maraming tao. And likewise, with this technology that we have now, you'll notice, my dear brothers, they're also good. They're also good. Pansinin nyo, na hindi mo na kailangan ngayong mag-enroll sa CCA o sa Center of Culinary Arts at gumastos pa ng tuition sa simpleng dahilan. Kung meron kang recipe na gustong matutunan, YouTube mo na siya. Gayahin mo na lang. At pupusta ako, duraan mo, ang putahe mo, mas masarap pa ito sa pinanood mo. May personal touch, kumbaga. Ano ibig ko lang sabihin? Marami kayong matututunan. Lalago ang inyong kakayanan at kaalaman. They're good. It makes you connect to other people. Tanda ko pa nung panahon nung una, na para lang makaugnayan namin yung tiyo naming nagsasaudi, isang jeep kami pupunta sa PTNT. Nakapila na. Para lang sabihin, tiyo, ang size ng paa ko na, 7 na. Kami magkakaset pa noon, ire-record, 1 buwan bago dumating. Tunay. Ngayon, FaceTime, Messenger, na kahit sa dulo ng mundo, basta may signal dito, magkakausap at magkakakita pa kayo. They're good. Napakabuti. Yun nga lang, naging daan din ito ng kaaway. Sabagat kung paano din natin ginagamit ngayon sa sandaling ito, ang teknolohiya para sa hindi makasisimba ay makarinig ng katuruan. Ginagamit natin sa evangelisasyon, pwede rin gamitin sa kasamaan. Kaya sa diwang yan, huwag bunutin. Bagkus hayaan mong lumago pareho, pero sikapin mo na sa huli. Aanihin mo ang mga bunga ng trigo habang ang mga damo sunugin sa isang tabi. Kaya my dear brothers and sisters, for us, dear parents, what I'm now asking you,
is not to be a gatekeeper or a censor, but rather a mentor. Ang una, nahihingin ko sa inyo, alang-alang sa inyong mga anak at apo, ay ito. Please, spend time with your children. Make sure na mas marami kang panahon sa kanila kumpara sa dinudot-dot nila. Accompany them in their use of their gadget. Kasi nung nang tabihan mo yung anak mo o yung apo mo at sabihin, "Utoy, anong nilalaro mo? Patingin nga ako." At kung may makita ka, isabihan mo, "Anak, parang hindi tama yan. Parang hindi tama yan. Parang may mali dyan. Ano sa palagay mo nga kaya?" Diba? Kahit sa mga kanta, tanungin mo yung apo mo, "Iha, sa palagay mo, okay yan? Para sa'yo, ang giling-giling ko. Mapapa-u, mapapa-a. Tama kaya yun, apo?" Diba? Tanungin. Walang masama. Pag may pinapanood siya, tanungin mo, ano sa palagay mo sinasabi sa iyo nung vlogger na yan? Anong tingin mo? Okay ba siya? Kaya turuan ninyo ang inyong apo, ang inyong anak na mga tuwiran. Mga tuwiran. Kasi mas mahalaga na pagganahin ang kanyang isipan at hindi basta magpadala sa damdamin nila. Bakit kanyo? Pag may bagong kaisipan, tanungin mo ang iyong apo, "Apo, pagpakiramdam mo ba ikaw ay kabayo? At nararamdaman mo'y kabayong-kabayo ka talaga? Kabayo ka na nga ba talaga? At kung pakiramdam mo'y kabayo, kailangan ba ipilit mo sa ibang tao na, aba, ituring mo akong kabayo?" Anak, hindi ko mo yun na nararamdaman mo, makatotohanan na ito. Tanungin ninyo ang inyong apo. At sa pagtatanong niyo sa kanila, hayaan silang mga tuwiran at magtanong ng mahalagang 3 tanong. Una, "Iha, makatotohanan ba siya? Is it the truth? Ano yung resibo mo? Bakit tingin mo makatotohanan siya?" Pangalawa, "Is it charitable? Is it kind?" Dahil baka naman, totoo, pero masyado na nakakasagasa sa damdamin ng tao. And lastly, is it necessary? Kailangan nga ba talaga? Kailangan nga ba talaga? Lalo na kung magpapabili sa iyong apo. "Lolo, limo kong bagong sapatos." Tanungin mo, kailangan mo ba? Asan yung lumang sapatos na binili ko sa iyo? Sira na ba? Baka naman mare-repair pa. Hayaan mong magpaliwanag siya. Patunayan niya kung anong hinihingi niya. Bakit kanyo? Kasi laganap kayo ng maling kaisipan. Tulad ng, hindi komo, naka-80 ka sa bar exam, hindi ka na may kakayanang gumawa pa ng illegal o immoral. Di ba? Hindi komo, inilagay mo sa report mo na Mary Grace Piatos, aba, ipakilala mo, asan baga ito? Dahil minamahal kong mga kapatid sa huli, ang pinakamahirap sa lahat ay ang mamatay sa maling akala. Ang mapahamak sa simpleng dahilan, hindi nag-isip. Basta nagpadalos-dalos at nagpadala sa kanilang damdamin. And remember, these modern tools that we have, they're all clickbaits.
They are meant for you to react rather than think. Kaya turuan yung magtanong. At ito yung assignment ko sa inyo ngayong umaga. Pagkatapos ng ating misa, tanungin niyo ang anak niyo. Yung kasi sinabi ng pare kanina, makatotohanan baga? Tanungin ninyo. Ano sa palagay mo ang kulang sa sinabi ni Father? Ano kaya sa palagay mo sinabi ni Father na mali? Bakit kailangan magtanong? Kasi Katoliko tayo, Kristiyano tayo. Hindi tayo kulto. Na kung anong sabihin ko, ididikta ko sa inyo, iyan ang gawin nyo, iyan ang iboto ninyo, pumunta kayo kalsada kahit di nagtatanong pa. Kasi makinig lamang kayo. But for us, questioning is part of our faith. Dahil kung ipinagpatuloy ko pa yung Ebanghelyo, sa huli, anong sasabihin ng mga alagad? Panginoon, anong ibig sabihin mo doon sa parabolang kinwento mo kanina? Kaya, show your children how to ask questions. Good questions. Kaya tanungin mo rin ang iyong asawa, narinig ng anak mo, saan ka galing kanina? Sa Lamay. Abay, sa listahan ko, namatay na yan nung una. Saan ka talaga pumunta? Magtanong. Kaya minamahal ko mga kapatid sa umagang ito, minamahal ko mga magulang. Bagong mundo ang ating ginagalawan. At napakagandang maituro sa ating mga kabataan na anak, hindi 24 oras kitang kayang protektahan. Ang tanging dalangin ko ay ito, ang sa tuwi-tuwi na lagi kang nagtatanong. Tinatanong kung makatotohanan, makabuluhan, at kung kailangan. Dahil sa huli, gusto kong panghawakan mo ang iyong pagkatao. Na tunay sa ilalim nito, sa ating sikmura, tayo may pangangailangan. Pero yung pangangailangan yan, dapat napapangunuhan ng ating damdamin. Pero kahit ang damdamin, kailangan panguluhan ng ating isipan. Dahil anak, ngayon pa lamang sinasabi ko sa iyo, at sabihin niyo ito sa mga anak niyo, kung may malaki kang kasalanang pwedeng gawin laban sa sarili mo, yan ay ang maging tanga. Iho, ano bang ibig sabihin ng salitang tanga? Hindi po makaintindi, walang alam. Anak, hindi yung tanga, yun ay mangmang. Alam niyo kung ano ibig sabihin ng tanga? Alam ng tama, hindi pa ginawa. Alam ng mali, siya pang gawi. Tanga. Yung hindi mo hinayaan ang sarili mo na gamitin ang iyong isipan para saliksikin ang katotohanan at ang basta kaganapay nilamon mo na lamang ng hindi mo ninanamnam. Dahil kung paano natin tinuturuan ang ating anak kung ano ang dapat kanin at ano ang dapat iwasan dahil makakalason siya. Parang dito sa amin sa Batangas, bata pa kami nung uso pa ang pagbubukid, malinaw na itinuro ng aming magulang na kahit taing-tay ka na iho, tumaay ka sa malayo. Kahit taing-tay ka pa, iwasan mong gamiting pang-iwang ang dahon ng lipa. Kung paano natin tinuruan ang ating mga kabataan ng gayon nung una, sa makabagong panahon, turuan natin sila ng karunungan para protektahan ang sarili nila sa maling kaisipan. Sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo, sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay nilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit,
Naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula ang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalatay naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa patawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na mag-uli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Buong kababaang loob na lumapit tayo sa amang mapagkaliga, ilahad natin sa Kanya ang pangangailangan ng sambayanang itong nananahan sa Kanyang kaharian dito sa lupa. Kaya ang ating panalangin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang panamatnubay ng Espiritu Santo ay manatili nawang manahan sa simbahang katolika at sa pangunguna ng Santo Papa Leon, ng lahat ng mga obispo at mga pari, ay maipaunawa at maituro sa mga mananampalataya ang tunay na kahulugan ng kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang katarungan ng Diyos at liwanag ng Espiritu Santo ang maghari sa mga bansa at maging matabang lupa nawa ang sanlibutan, na ang sumisibol ay ang tunay na diwa ng pagmamahalan at kapayapaan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang pagiging matyaga at makatarungan ng Diyos ay maging buhay na karanasan ng mga taong nasa gitna ng pagdurusa, bunga ng kawalang katarungan, at makabanaag nawa sila ng pag-asa, lalo na sa panahon ng kanilang mga tiisin. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang pagpapamalay ng Diyos ng kanyang pagmamahal ay maunawaan at makita natin sa pang-araw-araw nating pamumuhay at magsilbing kaharian nawa ng Diyos ang ating mga tahanan, na sa tuwinay ang tagpuan ay ang pagdiriwang ng sakramento ng Eukaristiya. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Amang butihin, loob nawa pong pakinggan ang aming inilahad na panalangin. Sa tulong ng iyong mga biyaya, kami po yumabong sa pagmamahal at paglilingkod ng ganap na maitatag namin ang iyong tahanan, kaharian sa aming sambayanan sa magitan ni Jesucristo, nabubuhay at nag-aaring kasama mo at ng Espiritu Santo, Diyos magpa sa walang hanggan. Amen. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Handog namin sa iyo, ang tinapay at alam na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasamba naman sa'yo. Nawa'y dalhin ng iyong anghel ang aming panalangin sa'yo, Dambana, katulad ng malimuyang ng insenso, umaakyat sa kalangitan. Handog namin sa iyo, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasambat naman sa'yo. Magsitayo po ang lahat.
Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, lahat ng iyong mga paghahaing ipinag-utos noong araw ay iyong pinagtibay sa isang haing hantungan ng lahat. Tanggapin mo ang ginaganap po ngayon ng iyong mga lingkod at basbasan mo ito ng kabalang gaya ng kaloob ng mga alay ni Abel na lubha mong ikinalulugod upang ang mga handog ng bawat isang nagbigay para sambahin ang banal mong ngalan ay magkamit ng karagdagan mong kasiyahan sa magitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga po na marapat na kayo laging pasalamatan sa magitan ni Jesucristo naming Panginoon. Si Jesus ay naging kapwa naming maasahan upang may mangunang umako sa pananagutan dahil langad mong mabago ang kinamyas ng pagkakanya-kanya ng sangkatauhan. Bunga ng kanyang pagtitiis, siya po ay nanaig at ang kamatay kanyang ganap na nalupig. Kaya't siya ang aming daan upang aming masapit ang iyong tapat at maasahang pag-ibig. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa inyong kadakilaan. Manatili po tayong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw po ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa magitan niyong Espiritu, gayon niyo pong banalamang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, kinuha niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon, ibinigay sa kanya mga alagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, kinuha niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Ibinigay niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyiin natin ang misteryo ng pananampalataya. Kami nagpupos mo
Ama, ginagawa namin ngayon ng pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng inyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami inyong minarapat na tumayo sa inyong harapan upang kay mapaglingkuran. Isinasamo po namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa magitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin niyo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin niyo kami sa pag-ibig kaysa ni Leon naming Papa, ni Gilbert naming Obispo at Tanang Kaparian. Alalahanin mo po mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ng lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawa at paginapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa na mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, na mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa magitan ng iyong anak, naming Panginoong Heso Kristo. Sa magitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin na kagagaling na utos sa turo ni Jesus, Panginoon natin at Diyos, pahayag natin ng lakas loob. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasamin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo. Ito sa lupa, pananaw sa langit. Tingnan mo kami ngayon, ang aming kakanin sa araw-araw at pagkamulit mo kami sa aming mga sala, para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa gusto, at ianyam mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami adya sa lahat na masama. Pagkalooban ng kapayapaan sa araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang ang pinananabikan, ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Jesucristo. Sapagkat iyong kaharian, kapangyarihan at kapurihan, ngayon at magpakailanman. Ngayon at magpakailanman.
Panginoong Kristo, sinabi mo po sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayin niyo po ang aming pananampalataya, huwag po ang aming pagkakasala. Pagkalooban niyo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa ikasisiyan ng iyong kalooban, sa mga nabubuhay ka't naghahari, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang kapayapaan. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, miserere Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis Mga kapatid, narito si Jesus, ang kordero ng Diyos. Ito siyang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong naanyahang tumanggap sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong simbahan nang ipinapakinabang mo sa iyong sariling buhay. Gawin mo po kami pasulong na makakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan tungo sa pagbabagong nagdudulot ng iyong kabutihan sa magitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, Mongheng Banal, Pintakasing Santo ng Milenyong Kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay.
Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap, itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, tanda ng katapatan at pagpapasalamat ng pambansang dambana sa inyong tulong at donasyon. Makikita niyo po sa ating screen ang total collections ng nagdaang linggo. Salamat po sa patuloy na kagandahang loob. Ikatlo, nais po naming ipagbigay alam sa inyo na ang Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis na kasama nito ay may halo ng langis na mula sa puno ng olibo na binasbasan ni Padre Pio noong siya'y nabubuhay pa. Naway maging daan ng ating healing bundle sa pagkakamit ng kagalingan mula sa Diyos. Ikaapat, inaanyayahan ang lahat ng nagnanais maging kasapi ng Konfradiya ni Santo Padre Pio, isang samahan na nangunguna sa pagdarasal at debosyon sa Kanya. Kayo po ay makipag-ugnayan lamang sa ating opisina para sa pagpapalista at mga detalye. Ikalima, sa darating na July 23 ay araw ng pagpapagaling ng Panginoon sa pamamagitan ni Padre Pio. Ang mga oras ng healing mass at healing liturgy na may paggagawad ng langis ay sa 9 ng umaga at 5 ng hapon. Kayo at ang inyong may sakit ay inaanyayahan. Kaugnay po nito, mula 8 ng umaga hanggang 3 ng hapon, patuloy nating ipagkakaloob sa inyo ang iba pang mga gawain ng pagpapagaling tulad ng spiritual counseling or direction, medical assistance, legal counseling, psychological support, family and marital counseling, feeding program, dental services at acupuncture. Layunin nating magkaroon ng pangkalahatang kagalingan, lalo't higit ang mga kapatid nating mahihirap at kapuspalad. Sa mga lubos na nangangailangan ng pagkonsulta, kayo po ay makipag-ugnayan na sa opisina. Ika-6, ang Social Services Desk ng ating dambana ay bukas para sa pagtanggap ng inyong mga tulong at donasyon sa gagamitin sa ating buwan ng charity activities na isinasagawa tuwing ika-23 ng buwan. Maaari po kayong makipag-ugnayan kay Miss Bernadette sa ating pamisahan o sa ibabang palapag ng ating kampanaryo. Ang inyong kabutihang loob ay malaking tulong sa patuloy nating paglilingkod at pagmamalasakit sa ating mga kapatid na nangangailangan. Ikapito, narito po sa atin ngayon ang mga taga St. Joseph the Worker Parish ng Inusluban, Lipa City upang humingi ng tulong para sa ipinapatayo nilang simbahan. Sila po ay nasa bandang likuran at ang mga sobre po ay ipinamimigay nila para sa inyong tulong at donasyon. Nawa po'y maging biyaya tayo para sa kanilang simbahan. Atin po silang suportahan. At kaugnay po niyan ay panoorin po natin ang video na inihanda nila para sa atin. Ng bagong parokya ni San Jose Manggagawa sa Inusluban, Lipa City. Ako po ay naririto nagpapasalamat sa inyo dahil ang bawat ambag po ninyo ang nagiging daan sa patuloy naming pagtatayo ng simbahang pamparokya ni San Jose Manggagawa. Patuloy po akong umaasa sa bawat abuloy na ipagkakaloob nyo ang magiging daan ng katuparan ng pangarap ng mananampalataya dito sa Inusluban. At dalangin ko, gayon din ang aming munting parokya, ang pagpapala para sa inyo at sa inyong pamilya. Muli po, maraming salamat sa inyo.
tayo sa Diyos sa makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga laraw at dasalan. Manalangin tayo. O Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo po ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito ng pananalangin, mga rosaryo, imahen, dasalan na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang lahat ng dumudulog at magdarasal sa magitan nito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan namin ang kabanal at aral namin ni Kristo at ng iyong mga santo ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Baginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Paalala po sa ating lahat na maging mapagmatsyag, maging maingat laban sa mga magnanakaw at taong nananamantala sa kanilang kapwa. Lalo na po sa mga PWD, senior citizen, at mga walang kakayanang ipagtanggol ang kanilang sarili. Hinikayat po natin ang bawat isa na magmalasakit, magbantayan. Kung may mapansin po kayong kahinahinalang kilos o kaganapan, agad po niyo itong ipagbigay alam sa kinaukulan upang maiwasan ang anumang kapahamakan kanino man. Maraming pong salamat. Pangalagaan po ninyo ang bawat isa, naway manatili tayong lahat na ligtas sa pagpapala ng Diyos at sa magitan na rin ni Padre Pio. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain kayo ng maibiging Diyos, ang Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Taglayan ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.